Queens! Welcome back to my channel! So for today's video, na-release na new batch ng Drag Race Queens at dito tayo para mag-react. Kaya humanda kayo. Magre-react na lang ako, kunwari nagulat ako. Kahit alam ko naman kung sino yung cast. Pero tingnan natin yung kanilang Meet the Queens! Kung sino ang tatatak agad sa paningin ng bunganga ko. Wow! Ayoko naman manood mag-isa. Siyempre, isasama ko ang isa ko pang anak. Ang anak na pinalabas. Wow! Hindi anak sa labas, anak na pinalabas pero pasok pa rin ang pasok. Please welcome Fuchsia, pasok! Ah, ang ganda. Tara, manood na tayo. Tara, mati ka muna. Hi, what's up? Yun lang. Ano ba yan? Parang huwag ka nang sumama. Hi everyone! It's me, Bang Samoro. Fuchsia na lang. Hello! Walang sustansya, Fuchsia ha. Dapat may sustansya ka ng susunod. Okay, ito na. First stop, Arizona Brandy. Oh, ano ang sabi mo sa look niya? Brandy! Part ba ng look niya yung ano? Yung orange at yung, oh my god, parang set design. Ang ganda! I love it. Effort. And to think ha, narinig ko, isa sa pinakamababang budget, si Arizona, na dinala dito sa Drag Race. Meet the Queens! Woo! Hi, my name's Arizona Brandy, 25 years old, from Makati. 25 siya noon? Oh my god, same kami. 25 din ako. So happy nakapasok na si Arizona. I'm so happy nakapasok na si Arizona kasi kabatch ko siya sa drag. Brandy is a beauty queen who just happened to be funny. Ganahan! Oh, parehas kami ng sinabi. Hindi ako beauty queen. Isa akong... hindi ako comedy queen, isa akong beauty queen. Parang parehas, no? Hindi makahinga ngayon. Hindi makahinga ngayon. Parehas din kami nun. Totoo, she's a big girl dati. And ngayon, sobrang sexy na niya. Nakaka-inspire. Sana all pumapayat. Kasi dati yung B niya, sa Arizona B siya, Arizona Ballena siya dati. Tapos ngayon, Arizona Brandy na siya. Kasi hindi siya Ballena. Sets me apart from other drag queens. Mabaho yung hininga ko, hunang-huna. Ayun lang, madami talagang ano. Hindi ka kita? Charot! Bakit naman parang galit kayo sa Uber at Nectar? Hindi, pero ang bago lang din kasi na nagkaroon ng drag queens, ang Rapture. And I can say na ang pasabog ng shows talaga sa Rapture. Visit nyo din sila soon. #Maoy Queen. Tapos syempre... So what is Maoy? Lasing, yung asikaka, yung pasyente kapag lasing. Mali! Ayun yung parang nagwawala. Ganun ba? Ay, nagwawala. O inaasikaso mo ba yung nagwawala? Oo, syempre pipigilan mo pa siya. Diba? So para siyang #Clamor. Ay! Bongga yun ha? Hindi nila ako iisipin na... Nakalaban ko si Arizona sa Dragettes. It's a battle ng mga baby drag queens. Tapos nung time na yon, ako yung nanalo, si Arizona yung pinakamalalang kalaban ko. Siya yung second nun sa akin. So muntikan niya nang makuha ang corona sa akin. So, parang kayong panalo para. Yes. Thank you, nagpaubaya ka, Miss Arizona. Pang-release lang. Astrid Mercury in the house! Ang ganda ni Astrid ngayon. Dati nung una namin siya na-meet, borta-borta pa siya noon. Ngayon, baka mukha ng babae. Don't underestimate us, baby queens. Kasi mas marami kaming maibit. Hoy, baby queen! 7 years na sabi niya. Baby queens pa ba yun? Ikaw ba ilang taon ka na? Magta 2 years. 2 years old ka pa lang? Ang taray mo naman. Ba't ba nakakapagsalita ka na? Ay, hindi. 32. Kala ko naman ilang taon sa drag. 2 years ka ng drag queen. Yeah. Do you consider yourself a baby queen? Oo, parang kasi ang dami kong kailangan pa matutunan. Tama, madami talaga. Ayaw natin sa Philippines impersonation eh. Ngayon, dito bigyan talaga namin... Hoy, may problema ba tayo sa impersonation? Alam nyo ha, ang impersonation for me ay mas mahirap pa siya gawin kesa sa drag. Kasi anybody can do drag. Pero yung aaralin mo yung bawat kilos, nuances, makeup, wig, head to toe ng isang tao nang ina-idolize mo na in-impersonate mo, parang another layer of drag siya. True, hindi madali. Nag-try na ako mag-Mariah at hindi talaga madali. Diba? Mahirap ang kaya wag nating ilang ang impersonation at wag nating basta yun, nagkagulo. Abog mga... And fairness, mahirap din naman mag-tumbling-tumbling. Mahihirapan yung mga older queens kasi mga older queens. May age siya sa mas matanda. Alam ko ka-age ko to si Astrid. Ganda niya. Kamukha niya si Paralejo. Rica Paralejo. Ang saya ko! Oh my God, Bernie! Galing to. Alam nyo, in fairness, si Bernie, kapag napanood niyo siya sa personal,
may tayo siya, may tindig siya na makikita mo na, ay shit, ang galing niya mag-perform. Talagang nag-command niya yung stage. Kahit ang height niya 5'2" lang yata. Siya yung pinakamaliit sa O-Bar. Tapos pag kami dati nagpa-perform, siya yung laging pinakamaliit. Pero girl, yung presence niya, stage presence, pack na pack. True. Sino ba naman di mo papatingin dyan sa itsurang yan? Ang ganda! Kasi isa rin siya sa mga magaling mag-impersonate. Diba? Oo, sobrang galing mag-impersonate. Ang dami niyang ginagaya. Si Pitbull. Lalaki! Sino pa mga ginagaya niya? Whitney. Oo, Whitney Tyson. Whitney Houston, nagaling niya. Si Michael Jackson. Nag-Michael Jackson din yata siya dati. Tama ba? Hindi ko maalala. Nag-Janet Jackson din siya. At marami pa. Nicki Minaj, of course. 14 years na ako nag-show ngayon sa O-Bar. Diba? Tanda ko na dyan. Eto, pinasok ko ngayon parang ng galit siya. Diba? Tanda ko na dyan. Parang di ka masaya, ma? Magaling siya talaga sa hip-hop. Dati nakikita ko siya. Nagbi-b-boy pa siya. Alam niyo yung b-boy? Mga handstand. Oh. Pero recently, medyo, alam niyo na, as a woman, iniiwasan niya yata yun. Mama, iniiwasan mo ba yun? Kahit matataas yung sapatos na isasayo. Totoo, ang mga heels niya lagi, nagsasayaw siya 10 inches, 12 inches yata meron siya, pero 10 inches, 8 inches, ganyan. Sumasayaw siya. Tandaan nyo, maliit man ako, nakakapuwing din. Ah, hindi lang nakakapuwing ha, din. Nakabulan. May attitude, negative to positive na siya. Sikat ka! Totoo naman. Totoo yung sinabi niya, yung attitude niya from negative to positive. Sobrang negative dati. Ngayon negative na lang. Malapit-lapit na din tayo sa goal. Si Baby Kat and I'm TBA. Kat? Kaya sila mag-aaway ni Lady Gagita. Kasi si Lady Gagita pag nagpapakila, my name is Lady Gagita. Ito naman, captivating Kat. Paano yan ba? Magdala ka naman. Na-resolve ko na lang siya nang hindi ko alam na na-resolve na pala siya. Sa bahala sila mag-adjust. Totoo, kaaway ko din to si Kat dati. Parang sinumpa ko na nga din to ng Very Light. Pero napansin naman namin, marami namang nakapansin na nagbago talaga siya. And isa si Mama Katkat sa parang very inspiring na drag queen. Hindi sa hindi sa ugaling part. Pero sa mga performances, girl, as in, ang dami niya pa rin pina-perform ng mga bago, nakikipagsabayan siya. Imagine niyo sa age na 50 plus, nag-Ariana Grande pa rin siya. Sabi niya, alam niyo kung anong dapat i-expect niyo from looks, channeling, not me. So, wag tayo mag-expect sa kanya. Gusto ko nag-stand out talaga ako in my own way. Ay, totoo yan. Gusto niya nag-stand out siya kahit pag may kasama siyang ibang drag queens. Dati naalala ko sa O-Bar, hindi siya pwedeng mailagay ng position na sa gilid, ganyan. Laging siya yung nasa gitna dapat kasi siya yung leader. Ganon! Kaya mag-stand out talaga. Pero deserve naman niya mapunta sa gitna kasi isa din siya sa pinakamagaling talaga nung time na yan. Yes! Congrats! I'm so happy na nakapasok na din si Mama Katkat. Kasi madami tong ma-bring sa table. Didi Marie Holiday! My mother! One province! Yes! Alam nyo ba, si Didi, nakikita niya yung boob contour na yan. Simula first time kong magpunta sa O-Bar, ginagawa niya na yan. So, iconic. She is a desperate housewife from the suburbs who wants Suburbs? Ang social naman ng Tayabas, Quezon, naging suburbs na. Most of them look the same, kaya pala kamukha mo si Britney ngayon ha. Charot! Hindi, running joke namin yan kasi siya ang Britney ng O-Bar. You are going to forget all Tingnan of lumabas the yung utong. You are going to have the best time of your life. And ang pinakagusto ko kay Didi, sobrang eloquent niya. As in, matalino to si Mama. Okay, I supported Didi Marie Holiday. May makikita kayong mga wigs ko na gagamitin niya dyan, pati costume. Who is she? Hindi ko pa siya nami-meet. Parang kumakambal din namin siya ni ng Very Light. Ni Shawarma. Pati ako. Medyo nakikita ko ng Very Light. Kami yung first drag queens na nagpo-perform in a bar sa Cagayan de Oro City. Oh, saya! Alam niyo, recently nag-perform ako sa Iloilo. And medyo nalungkot ako kasi wala akong na-meet na local drag queens doon. Hindi pa daw uso that time. So, I'm so happy na nag-perform ako doon after ilang months. Nagtuloy-tuloy yung mga shows kasi may mga drag queens daw na nag-audition sa mga bar. So, bongga!
big, bold, and beautiful. Oh. Kapag siya- Meron may big, bold, beautiful, diba? Si ano yata yun? Si? Turing? Ewan ko. Alam ko may nagsabi na ng big, bold, beautiful. Turing nga. Talaga ba? Sa Drag Race din. Basta nag-Big Bold Beautiful. Or si ano, si Latrice. Hindi ko alam. Comment down below. And Architect si Hanabeshi? Ay, maganda nga yung damit niya. At may jowa. Kajowa iya. Sakto sa kuha. Ang saya! Sobrang excited ako. Noon yung house ko na gumagawa ng mga damit na lahat. Ayaw, bongga naman ng house mo, nakakagawa ng damit. Pasabog, trilingual, English, Tagalog, at ano yun? Bitch, it's Siya Deso! Ang ganda ni Jade. So, oh my God, parang akong nananalamin. Gusto ni Jade. one, the sexiest. Alam niyo, idol niya si Jade. So, tapos di pa niya nami-meet dati. Nagpunta siya sa bahay. Sabi niya, Ma, kilala mo ba yung Hadeso? Ang ganda niya. Kasi may ano sila. Sino si Hadeso? Di ba siya Japanese? Sabi niya. Kasi may Manila drag icons sila. Tapos doon ko siya napanood. Yun pala, gandang-ganda na ako kay Jade so noon. Like, di pa ganito yung itsura ni Jade. Pero ngayon, mas bongga. Unang na-meet ko si Jade sa Nectar. Nanood yata siya ng show namin. Or, nagpa-perform na ako nun sa Nectar. 18 years old lang siya nun. Akala ko talaga, bilat na bata! 18 years old lang siya nun. As in talagang, cute itong girl na to. Pero ngayon, pakak full bloom. Like human That brown. concern, the fantasy of Hindi ko alam kung ganito talaga siya magsalita. Parang hindi ko pa siya naka-hangout kasi ng matagal. Ganyan talaga siya, aliw. Talaga. Oo. Balik Fan favorites to. part of my life. So sexy and funny. Sobrang hirap nun gawin sa aming mga sexy and funny. Wow. It's Maddie! Marildo. Kaya na yun. Matilda pa rin. Baby, I was your multimedia drag superstar from Vegan City. Tara. Kung may multimedia queen, Chris Aquino, merong multimedia drag superstar. Magaling sumayaw to. At ang laking tao ha, pero yung hataw niya, the best. Magaling siya. Alam niyo ba, siya yung tumulong sa akin doon sa aking Flores de Mayo na vlog. Pero aring nyo. So, siya yung tumulong sa akin gumawa nun kasi siya ay isang florist. Pasang. Nag-enjoy ako panoorin. Nakakatawa yung Queen Matilda. Yung umiikot sa po. Di ba Queen Matilda din yun? Matilda yung ano niya. So, sino ang tunay na Queen Matilda? Si Nicole Pardo! Nicole Pardo. Uy, ang ganda naman ng si Tiffany boobs niya. Mukhang totoo. Thanks to Clean, my jowa. We've been Ay, together jowa for din. almost 11 years. I know that Hindi kasi sa Cebu, ang daming magagaling talaga ng mga singers, ng mga talented artists, mga dancers. And hindi ko alam kung mahirap sila i-please, pero dahil from Cebuanians perspective. Cebuanos perspective. Ayan, baka mahirap na. Obi-Con! Nakasama ko si Obi, umpisa pa lang ng Nectar. Ayan, kami yung lagi magkakasama dati. 2016 yata or 17. So proud of you! Nandito ka na! Sinuloy mo. Hi, my name is... Ang ganda na ni Obi! Oh my God! Kung nakita niyo siya noon. Nakaka-proud, nakaka-proud. Di ba isa rin siya sa mga ano, ang tawag yun, nag-audition ng season 1? Tama ba? Yato, I'm not sure. Sabi ng friends ko, magkita daw ako pag nakadrag. Hindi lang pag nakadrag. Alam nyo ba one time, pumunta si Obi sa FEU. Tapos, pagpunta niya sa FEU, parang na-late lang yata ng mga ilang minutes si Brigading makipag-meet sa kanya. Tapos minit namin siya. Yun yata yung first time ko siya na-meet. Ang bungad ni Ovi sa ano, kasi taga-Lasal siya eh. Ang bungad ni Ovi nang nasa FEU siya, oh my God, naka-culture shock ako dito. Wow! Akala mo lumipat na ibang bansa pa maka-culture shock. Alam na. Galing, ganda ng look ni Ovi. Ovi is a fashion designer. Part of the Full bloom na siya. house. Sa condo ni Ovi ako unang nakanood ng fashion show. over. Na may mga naglalakad na tao na nakadamit sila. Tapos sabi ko, pinapanood pala yung ganyan. Baliwala dyan. Akala ko, ano lang siya, parang, akala ko may magpa-perform, yung pala puro naglalakad lang sila na nakadamit. Tapos recently ko lang siya na-appreciate nung sasali na ako ng Drag Race na, ay, importante pala yung damit as a drag queen. So sa mga makakasama ko na... Ito na nga, oh, Tiny the Love! Sister Tia.
Fuck you. Galing-galing mo ah! Go. Play. Wala pa nga, ang galing na. Siyempre Ba't nakapasok siya. naiiyak ka? Nakapasok siya. Ako naiiyak. I'm so happy. Aray, Play. nakit. Si ano? Sino siya na? Gusto kayo? Lloyd Cadena! Pasok. Ganda. Ang ganda ni Tiny, oh. Sobrang tiny. Pati yung hair achieved. Congratulations! Magaling kumanta si Tiny. In fact, isa siya sa mga tumulong sa akin mag-record ng talent ko, mag-record ng I'm Feeling Sexy Tonight. She's always there for me. Kaya, I'll support her. Totoo, diva nga talaga. Sarap kotongan. And fashionista si Tiny talaga kahit sa regular day. As a big girl na mahirap humanap ng mga sizes, sobrang galing niya, no? Nadadala niya yung mga bagay-bagay. Lagi siyang merong bag na maliit, social na sapatos, magandang damit. Pero hindi lahat sobrang mahal, pero nadadala niya. Bongga to si Tiny. Hey girl, drag queen ka. Pag-drag ka na. Alam niyo kung ba't ko sinabi yun? Pumapasok siya sa FEU na naka-drag makeup on a normal day, nag-MRT siya. Pero feeling niya, makeup artist siya, hindi siya drag queen. Pero ayan, bigay ko na sa kanya. Siguro Season mo naman to. Magaling siya magsulat ng kanta, magaling kumanta. As in talagang she guides me every time. Lalo pag may mga live singing ako, tapos nandun siya. Nagre-rehearse pa kami bago ako umakyat sa stage. So, Tiny is such a blessing to me. Tiny blessing. Nakatawa, kaka-proud. Sabi ko sa kanya, pag nakasali ka sa Drag Race, tutulungan kita. I mean, sabi niya, gusto kong magpatulong sa audition, sa ganito. And ang sabi ko sa kanya, go, mag-audition ka muna pag nakapasok ka, tsaka na lang ako tutulong. nakapasok. Boom, pagod. Pero support naman ako. Support ka ba, Fushi? Yeah. Ala, lagot. Moral support. Dahil tulungan ko naman siya. Sabi sa kanya, Si Fuchsia tsaka si Japer ang tumulong sa akin nung season 1. So, sasali ka na ba sa season 3? Yeah, I think. Di ba sure? Di ba sure? Ang ganda naman ng skin nito. Who is she? Verusha Levels! My name is Verusha Levels. I am 24 years old, 12 years ago. I'm from Hong Kong. Ang linis ng... That's 24. Ang linis ng makeup niya, oh. Ang ganda ng skin. Fairness, napansin ko sa season na to, ha. Ang daming natuto sa season 1. Yung mga hindi naiintindihan ng mga AFAM. Konti lang yung mga nag-i-English doon. Dito parang halos lahat sila English speaking. We are like a walking Barbies in a gay club. I was really hoping to be the villain. Ang magiging villain. Na-feel ko lang nung sinabi walking Barbie ang mga taga Hong Kong. I've been to Hong Kong and na-meet ko na si Mocha Diva. Mukhang siya nga ang magiging isa sa mga fashion queens this season. Ang ganda ng damit ni Verushka. I love the makeup, I love the smile. Pero may angas, di ba? Kapag nagsasabi na, di ba? May angas. Oh my God! So, si Tiny ay second to the last na tawag. Tapos ako din, second to the last ako, Vinyas. Ang sumunod sa akin, Silhouette. Diba? Na parang fashion, malinis ang makeup, maputi. Pretty, pero nakakatakot. Para sila mga ngain, diba? Ni Verushka. So, let's see. Exciting itong season na to. Ano man sabi mo overall? Ganda, exciting, at nakakapanabig. Okay. Sige, pasok na yan. Thank you! Kinakabahan si Fuchsia. Pero ako, I'm so excited sa mga bagong buhay na mangyayari. So, ngayon pa lang, congratulations to girls! Ayan. And that's it for today. My name is Venus Deluxe. My name is Fuchsia Deluxe. Bye-bye!